Congratulations kay Alex Yala sa kanyang pagkapanalo ng kanyang first title sa WTA. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay something related kay Alex Yala. Dahil alam nyo ba na si Alex Yala, dito siya sa Spain nag-trained. Bata pa siya nung pumunta siya dito. Kung hindi ako nagkakamali, mga 11 years old or 14 years old, nung pumunta siya dito sa Spain para mag-train sa Rafa Nadal Academy. Bilang isang Pilipino, nakaka-proud talaga na isa sa ating mga kababayan ay nag-shine sa sport na parang hindi ko naman sinasabi na parang hindi para sa ating mga Pilipino dahil alam nyo kasi ang tennis napaka mahal sa cost of training, equipments, materials, and so on. Napakamahal po ng tennis. Kaya bilang isang ordinaryong Pilipino, parang napaka-imposible na mag-shine ka, no? Sa world of tennis. And again, congratulations kay Alex Yala. Ang pag-uusapan natin is something similar na about Spain, about sports in Spain. Alam nyo ba na sa tennis din, ang daming mga famous and talagang naging popular, no? Na naging successful na mga players na galing ng Spain. Yes, si Rafa Nadal, meron pa yung bago ngayon, si si Alcaraz, si Rafa Hodar, meron pa yung isa, nakalimutan ko yung name, and then sa mga girls also like Paula Badosa and so on. Napakarami nilang players. Bakit nga ang daming magagaling na players sa Spain? Bilang isang teacher dito sa Spain, parang nakita ko kung paano yung proseso. Dahil simula sa pagkabata pa lang ng mga Espanyol, doon na sila nag-start na hubugin yung kanilang love and passion towards sports. Opo, napaka-importante talaga habang bata pa lang sila. Well, hindi lang naman sa tennis yan, even football, paddle, marathon and whatever. Maraming mga sports na kung saan nagsushine ang mga Espanyoles. So, pag-usapan natin ang tennis at saka football na rin. Yun nga, nung bago pala ako sa Spain, sobrang na-amaze ako pagdating sa kanilang sports facilities, resources, at kung paano nila binavalue ang sports. Talagang marami silang field, place na to hone your talent as a sport enthusiast. Kahit sa mga small na mga towns or mga pueblos dito, talagang iba yung ano bang tawag dun, yung parang charisma nila towards sport, iba. Halimbawa sana, lahat ng parang alam mo yun, may place to cycle, bisikleta, to run, to jog. 'Pag sa football naman marami silang field, maraming mga tournament, mga training, throughout the year 'yan. Even summer kahit, walang, pasok yung mga bata. So ang nakita ko, let's say for example for tennis at football, yung mga bata kasi dito normally 'pag halimbawa public school, from 9 AM to 2 PM yung kanilang klase. After that, meron silang mga extracurricular activities. Isa diyan ay ang tennis at saka isa na rin ay ang football. Ibig sabihin, itong mga bata pa lang na 'to na pinagsasabay nilang mag-aral at saka yung mga extracurricular activities. Well, kung titignan natin from 9 AM to 2 PM, hindi siya gano'n kahagard. Pero sa public school yan na. Pagdating naman sa mga private school, from 9 AM to 5, and then after that, sinisingit pa rin nila yung kanilang sports, tennis at saka football. Para maintindihan natin ng medyo maliwanag, no? Let's say for example, for tennis and football, pag Lunes to Biyernes, normally yung mga bata, meron silang 2 araw ng training. And then Saturday and Sunday, meron silang tournament. Yung tournament, merong ginagawa na parang, let's say for example in Madrid, meron yung per area. Ang Madrid kasi, ang community of Madrid, divided kasi yan sa North, South, East, West ata, tsaka Central, parang ganyan. Let's say for example sa North, meron yung mga towns or cities na meron silang paliga. Inter-towns, inter-cities, or inter-area. So every Saturday, Sunday yan. I think it goes not only for football,
pati sa tennis na rin. So, ang napansin ko as early as siguro mga 3 years old or kahit mga maliliit pa kahit yung mga parang simple lang ng mga trainings and extracurricular activities, talagang naglalaan sila ng time, of course, pera din, no? And talagang effort. Imagine mo yung, and very supportive yung mga Espanyol, no? Talagang, syempre guys, pera lahat yan. So, ang gusto ko i-point out dito, talagang parang feel ko kung gusto maging successful sa isang sports like for example Alex Yala, dapat bata ka pa lang talaga, nag-umpisa ka ng ma-train, ma-expose, tournaments. Kasi kung hindi ka na-expose or train, expose, and tournaments, feel ko hindi mo ma-achieve yung parang achievement ni Alex Yala ngayon, no? Na talagang it's a long process. Coming from Alex Yala herself, talagang it's a long process. Hindi pwedeng one day gigising ka, o WTA champion na ako. Meron akong title, meron akong trophy, meron akong crown, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kung nasubaybayan ninyo yung journey ni Alex, talagang maraming mga tournament na, okay, first round pa lang, ligwak na siya. Pero it's a process, ganyan. So imaginein mo na nandun ka sa isang academy, naho-hone ka doon everyday or yung schedule mo pukpukan, tapos lalabas ka sa tournament. It's a long process talaga. So it takes a lot of patience, dedication, effort, time, money, time management, and everything. Ayan. But then again, it's so rewarding kasi alam niyo ba kung magkano ang price ni Alex Yala? Million ba? Or may billion ba? Well, it's WTA 500, so I'm not really sure. Paki-check na lang kay Google or kay ChatGPT kung magkano ang total prize money ni Alex Yala. But then, it's a sport, it's not really limited for people na mga mayayaman, rich people, pero talagang for elite, no? Ano tawag doon? Aristocrat? Yung mga taong aristocrat. Kung wala kang pera, mahirap talagang pumasok sa tennis. Alam naman mag-train ka. Let's say for example sa Philippines, dun sa town namin, meron kaming tennis court doon, pero may available ba ng mga ano doon, resources? May tournament ba? Kasi kailangan mo mag-practice na to compete with the best of the best, no? Si Alex kasi ang dami na rin niyang napagdaanan, and she's young, bata pa siya. I think she's 21, am I correct? Or 22 years old. So I think there's a bright future ahead. Kung i-compare ko siya, let's say for example kay Novak Djokovic. Djokovic now is 38 years old, no, na nagko-compete pa siya. Sobrang nakaka-amaze lang siya dahil na-maintain niya yung kanyang health, no. Mahirap yung ganyan, kailangan mo ma-sustain, maging consistent. So, yun ang wish ko for Alex Yala, sana maging consistent siya. First is health. Let's say for example, si Carlos Alcaraz, 'di ba nag-number 1 na siya, and then ngayon bumagsak nga dahil, of course hindi siya nakakapaglaro dahil sa injury. So eto sana yung something na, hindi maranasan ni Alex, 'no, yung injury kasi nga nag-start pa lang siya, and I feel like she's starting to reap what she has, anong tawag dun, sorrowed for the past years. And of course, she's back with the best team, the Rafa Nadal team. And again, congratulations sa kanya, grabe. So yun lang. So for me, it's like if you want to be successful in your chosen sports career, dapat talaga bata pa lang, nag-start ka na. Sa mga classroom na hinandle ko, sa mga schools ko, let's say for example sa football, before 9 o'clock, hawak-hawak na ng mga bata yung bola. Eh, minsan, bawal yan, no? Pwede naman nilang dalhin yung bola, pero dapat, pag may klase sila, dapat nandun sa loob ng backpack, no? And then, merong isang break time na 15 minutes or 20 minutes.
So, puwede na lang kunin yung bola at saka dalhin sa playground. Minsan may designated area na kung saan halimbawa grade 1, grade 2, okay, Lunes, Martes, ganyan. Meron silang schedule kung saan sila puwedeng maglaro dun sa parang may net dun, football net. So, napaka-supportive din ng mga schools. And then, dun sa playground, naglalaro sila ng football. Meron yung parang tournament din. For example, grade 5 versus grade 6 or grade 4 or within grade 5, yung iba't ibang section. And then meron silang mga Olympic Day, Sports Day, like sa Philippines din lang. Napaka-supportive talaga. And every day, they talk about sports. Minsan nga, hindi naman sports related yung topic, pero yung iba, yung mga bata, talagang sports pa din. So siguro, there's something din about mentality, yung sports mentality. Yun nga, sabi ko kanina, hindi pwedeng one day gigising ka, champion ka na, or famous ka na. Ano. Kailangan talagang pinagsusumikapan, sipag at tiyaga from Manny Villar. Oh, like Manny Villar din, no? Naging billionaire siya dahil sa sipag at tiyaga. Si Alex Yala naging champion siya dahil sa sipag at tiyaga. So, sana in the future, kasi nga hindi naman natin to in-expect na parang ang tennis is like, it's not for the Philippines. Well, before yun, wasn't. Malay mo, merong another Alex Yala na, ang tawag dito, nasisikat in the future. How many millions are we now? 110 and more. So napakadaming Pilipino all over the world, and I feel like meron in the future na sisikat din. Siguro it's not only in the world of tennis. O I hope sa boys din, no? Sa men's category din sana meron din sanang lilitaw at maging famous din. So sana angat pa yung ranking ni Alex Yala. As of this day, number 20 siya in the world. Yes, in the world. So it's not a small it's not a small thing. Oh my god. You're competing against the most wealthy countries in the world, most wealthy players, and coming from Southeast Asia, talagang wow. She's number 1 in Southeast Asia. Pag titignan natin yung ranking, I think in the world number 3 in Asia after Rybakina of Kazakhstan and Naomi Osaka of Japan. So number 6 siya. And I think join siya sa Asian Games. So sana magka-podium siya. Si Miss Alex Yala. Ayan. Sana maging Spanish citizen siya. Charot lang. Anyways, congratulations kay Miss Alex Yala. Kung meron kayong topic na gusto nyo aking i-vlog and share, chikahan, chismisan, go to our comment section. And don't forget to subscribe sa aking channel. Kung meron ba kayong opinion or idea about Alex Yala, what are your thoughts about her? Go to our comment section and let us know what are your thoughts. See you sa aking mga next vlog and videos. Hasta luego!